Sa Romans chapter 12 verse 2, sabi dito sa English Standard Version, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, nakita natin dito sa mensahe nito na mayroong mahalagang bagay kung bakit ko kailangan mabago ang ating pong isipan. Okay po, the title of this message po, the importance of renewing of our mind. So, kailangan mo talaga mabago to. Naniniwala po ba kayo na kailangan mabago to? Bakit po? Ito ho, sa ating pagsisimula, sabi dito ho, sa isipan nagsisimula ang matitinding labanan. Dito ho, nagsisimula. The moment na hindi nabago ang ating isipan, the moment na hindi ito naayos, magkakaproblema tayo pagka nagkaroon ng battle. Kasi nag-start ang labanan dito. Tandaan niyo po, ang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos para manampalataya. At sa pananampalataya natin, dito minsan o madalas nangyayari yung napakatitinding struggle. Dahil may pinaniniwalaan tayo na sinasabi ng isip natin na hindi totoo. May pinaniniwalaan ng isip natin pero nagre-resist, eto mismo rin, dalawa. Tandaan niyo mo, ang isip natin mo ay nag-absorb ng dalawang bagay, negative at saka positive. Pag pinasok mo pareho ang negatibo at positibo sa isipan natin, maglalaban sila at mananaig kung sino yung ipipid natin. Amen. O, sa isipan nagsisimula matitinding laban, kaya ito ay dapat mabago o maayos upang ito ay magtagumpay sa anumang laban. May labanan na nangyayari dito. At syempre, meron din dito. Pero tandaan natin, carrier ho ang ating isipan. Pag may nakita ka, nakita mo sa sanlibutan, teka, may mga bago na naman. Ay meron kang kabibili mo lang ng bago, pero meron na naman bago. Maglalaban sa isip yun. Palitan ko na agad to, pero wala namang pambili. So magkakaroon, may stress. So tandaan nyo ho, may struggle, may labanan na nangyayari sa isip. Kaya sabi ng Panginoon sa oras na ito, the importance of renewal of our mind. Kailangan, may kahalagahan ang pagbabago ng isipan. At doon sa tanong kanina, paano at bakit, aalamin muna natin yung why. At ang sasagutin po natin ngayong araw na to, why renewing of our mind is important. Bakit nga ho ba? Tandaan mo natin, may 4 pong sagot. Number 1, for us to avoid conforming to the pattern of this world. Tandaan po natin, may pattern po ang mundo. Pag sinabi mong pattern, ito yung pamantayan ng mundo. Na once na hindi ka nakapasok o hindi ka in dito sa pattern ng sanlibutan, ano ibig sabihin nun? Hindi ka in o hindi ka pasok. Kasi bakit po? Ito yung standard, ito yung mga nangyayari sa sanlibutan ngayon. Parang halimbawa ho, sa isang grupo, pag silang lahat po ay languna sa alak, dahil nandun ka, parang awkward to. Kailangan ko pumasok, kailangan ko maki-in para pupasok ako sa standard nila. Kaya lang, sinasabi ng Panginoon, okay, balikan natin yung sagot. Una, do not conform to the pattern of this world. Sabi ho sa NIV. Sa NIV ho yan, yung pattern of this world. At sabi sa Tagalog niyan, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Tandaan natin ang salitang wag ay isang matinding babala mula sa Diyos. Naalala niyo sa Biblia, pag narinig mo sa Biblia, nabasa mo, personally nabasa mo sa Biblia, wag, may sinasabi si Lord na matinding babala. Naalala niyo ang pinakaunang salita na mabasa mo ng wag ay sa Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 2 verse 17, sabi ng Panginoon, makakain mo lahat ng mga bagay, makakain mo lahat ng bungang kahoy, sabi sa tao, pero wag na wag. 2 beses inulit. Pag sinabing dalawa, matinding babala. Sabi ng Panginoon sa tao, wag na wag. Pero dahil ang tao ho ay mayroong pagiging makalaman, at dahil po ang pattern ng tao ay kakaiba sa pattern ng Diyos, nakinig siya sa tinig na hindi tinig ng Diyos. Tandaan niyo ho, ang babae ang unang natukso. Kasi nakinig siya sa tinig ng demonyo. Pero yung lalaki, di ba, ang tinig ng Diyos ay narinig hindi ng babae. Ang tinig ng Diyos ay narinig una ng lalaki. Kaya sabi ng demonyo, hindi matibay itong lalaki. Kaya unahin ko yung babae, kasi yung babae, tinig ng asawa niya ang narinig niya doon sa batas. Okay, ano ang gusto kong i-part dito? Sabi dito ho, yung salitang wag na wag ay isang matinding babala ng Diyos sa tao. Sabi dito sa Genesis nga po, wag na wag kang kakain. Pati sa Exodus, sa 10 utos ng Diyos, hulaan niyo po, ilan ang wag? Sa 10 utos ng Diyos. 10 utos ng Diyos, ilan yung sinabi ng Diyos na wag? 8.
Walo po. Isipin nyo, 10. Dalawa yung ay. Yung una, italaga mo ang araw ng pamahinga. Ito yun. Itong ginagawa natin ay part 2 ng 10 utos. Italaga mo ang araw na para sa Diyos. Ito po yun. At yung isang ay, igalang mo ang iyong ama't ina. The rest, wag. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang lahat hunang wag. Pag sinabi ng Panginoon wag, may 3 dahilan. Una, dahil ikalalayo natin ito sa Kanya. Sabi ng Panginoon kay Adan, wag. Dahil the moment na kinain mo yan, maghihiwalay tayo. At sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Yung word na mamamatay, sabi nung Eva, nung kumain sa Eva, hindi naman ako namatay. Kaya kumain yung asawa niya kasi hindi siya namatay. Pero, naghiwalay sila ng Diyos. Isipin mo, ang ganda dati na senaryo, yung Diyos na ating pinanalanginan, na hindi nagsasalita sa kasalukuyan, hindi nagpapakita sa kasalukuyan, nung unang panahon ni Eva at Adan, face to face nila nakakausap ang Diyos. Grabe, ang sarap sa pakiramdam, ano? Mayroon kang hinahin sa Panginoon, Lord, inaway po ako. Nung panahon, hindi mo na kailangan maghagilap kung nasa ng Diyos, dahil nung time na yon, inimit ka ng Diyos at makakausap mo siya personal. Sa panahon natin ngayon, yung consequence ni Eva at Adan, naranasan natin. Kahit tayo sa kasalukuyan, hindi na natin magilap o hindi na natin makausap ang Diyos face to face dahil po sa kasalanan na naranasan o ginawa ng ating mga ninuno. Purihin ng Panginoong Hesus, nung na-born again tayo, ina-attempt natin yung paraan na dati ho original ginagawa natin. Sa ngayon po, pag nag-pray tayo, yes, faith ang gamit natin, pero ho, by faith, face to face natin nakakausap ang Diyos. Kaya lang ang problema sa atin, nananawa tayo. Okay, sabi dito ho, upang huwag tayo malayo sa Panginoon, pag sinabi ni Lord na wag, sinasabi ng Panginoon dyan, dahil ayaw niya malayo tayo sa Kanya, dahil ito ay ikasasama natin, at ang pinakahuli, ikapahamak natin. Pag may sinabi si Lord na wag, tigil. Kasi ikalalayo mo yan sa Diyos, ikakapahamak mo yan, ikasasama mo yan. Eh pastor, pag sinabi ni Lord na go, kahit parang ang labo, pero sinasabi ni Lord, go. Kasi vice versa ang salita ng Panginoon. Hindi laging wag ang sinasabi ni Lord. May mga time, push ka ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, go. Hey Lord, parang dito naman sa go na to, parang hindi naman ako makakatawid dito kasi ang hirap. Dagat to Lord. Pero sabi ni Lord, go. Bakit? Kahit dagat, nahatiin niya ni Lord. Amen. Kahit ang dilim, kaya ni Lord magpadala ng liwanag. So ang mensahe ng Panginoon, pag sinabi niyang wag, kapatid, isa sa pinakagusto ng Panginoon, makita mo, maranasan mo sa oras na ito, gusto ka ng Panginoon i-rescue sa isang bagay na ikakapahamak mo. Kaya pag may sinabi si Lord, wag. Amen o, bulay-bulayin po natin yung mensahe ng Panginoon na yan. Okay, pangalawang reason, why renewing of our mind is important. Number 2, for us to be transformed. Wala nang ibang paraan para mabago ang isang tao kung hindi ho, kailangan ho niyang baguhin ang kanyang isip. Romans chapter 12 verse 2, but be transformed by renewing of your mind. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So sabi dito ho, ang pagbabago ng isip ay magdudulot ng panibagong buhay. Hanggat hindi tayo nagbabago ng isip, walang pagbabago ng buhay. Kung bakit nabago ang ating buhay, nabago kasi ang ating isip. Tama? Amen o. Sabi dito ho, panibagong buhay, panibagong pananaw sa buhay, at panibagong pag-asa sa buhay. Lahat po yun ay nangyari nung nabago ang ating isipan. Number 2, ang sabi ho, kaya kailangan natin ho ang kahalagahan ng pagbabago ng isip ay para mabago ang ating buhay. Pangatlo ho, 4 po yan, why renewing of our mind is important for us to discern what is the will of God. Ito ang pinakamahalaga. Sa lahat ng mahalaga dito, ito ang pinakamahalaga. Ang sabi dyan ho sa Romans chapter 12 verse 2c, then you will be able to test and approve that what God's will is. Okay? Sa buhay natin, mahirap ma-discern kung kalooban ng Diyos ito. O kalooban ng Diyos ito. O ito. Kasi bakit po? Hindi ito nabago. Tandaan nyo ho, sabi dito, mahirap maunawaan ang kalooban ng Diyos kapag hindi nabago ang ating mga isip sa 3 dahilan. Una, may sarili tayong kalooban. Tandaan nyo ho, bilang tao may sarili tayong kalooban. Anong ibig sabihin ng sarili kalooban? May sariling gusto. Na once na inilaban natin yung gusto natin sa gusto ng Panginoon, si Lord ay hindi ho mapagmamanipula. Hindi ka gagawin ng robot ng Panginoon para yung gusto mo at yung gusto niya, yung i-insist niya sa'yo. Sasabihin niya lang ng Panginoon, ito yung gusto ko sa'yo. Pero yung gusto mo, ikaw.
tao tayo ho at binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para pumili. Sabi ko sa inyo, dito ang battle. Kung pinili natin ho gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama, dito kasi nangyari yan. Ibig sabihin, hindi na bago ang ating isip. Mas pinili natin yung gusto natin kaysa gusto ng Panginoon. Hindi kasi nabago ito. Pangalawa, ang kalooban ng sanlibutan ang mas alam natin. Okay. So, kung hindi pa nababago ang isip ng isang tao, yung kalooban niya mangyayari sa kanyang buhay dahil yun ang kanyang ipipili. Pangalawa, ang kalooban ng sanlibutan ang gagawin niya dahil yun lang naman ang alam niya. Hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng, sabi dito, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Yun ang pangatlong reason. Kaya ho, napakahalaga mabago itong isip natin. Okay po. Sabi dito ho, kaya napakahalaga ng pagbabago ng isip upang malaman at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang pinaka-safe na bagay na dapat natin masumpungan, yung kalooban ng Diyos. So, kailangan natin ma-discern. Pastor, may blessing na ibibigay sa akin. Tatanggihan ko ba ito? Kapatid, kailangan mo ma-discern. Ano ba yung purpose? Ano yung layunin na nagbibigay sa'yo? Baka ho, ikulong ka. Baka hawakan ka sa leeg, then hindi siya blessing. Ang tawag doon, pain. Tama? Kaya kailangan maging mabago ito. Hindi ho lagi tayo tanggap ng tanggap. Pwede kang tumanggi sa blessing. Kung alam mo yung blessing, gagawin kang alipin. Amen. Mag-ingat kayo sa mga blessing na yan. Akala nyo lahat ng blessing ay blessing. Hindi po. Ang mga blessing, kailangan mo pa rin ma-discern. Kahit po yung mga tao sa ating buhay na inilalapit ng hindi natin alam kung Diyos o nung kaaway, ma-discern. Ang mga Kristiyano ay may discerning spirit. Okay, last. Ito ho ay result ng atin ho 1 to 3. So yung 1 to 3 natin kanina ho, by why renewing of our mind is important for us to please God. Ito yung pinaka-last. Kaya ho natin kailangan baguhin ang ating isipan dahil ang ating main purpose, main goal natin sa buhay ng pagiging Kristiyano natin ay para ma-please natin si Lord. Para ibig sabihin ma-please, Lord, malugod kayo sa akin. Tandaan nyo sa Biblia, isa sa pinaka-nakalulugod sa Diyos ay si David. Bakit po kaya si God lugod na lugod kay David? Dahil wala si David ibang panalangin kundi, Lord, pabigyan kita ng kaluguran. Mapasaya kita. Pero may mga time na nakagawa din siya ng mali. Pero ho, yung pagkakasalan ni David, hindi niya na inulit. So, ibig sabihin ho, sabi dito ho, pag inayos natin ang ating mga isipan, ang pinakadulo po ng mensahe na ito ay for us to please God. Sabi po sa Romans chapter 12 pa rin po, hindi na tayo, yung pagkakahati po natin, this good, pleasing, and perfect will. Yan ang sabi dito. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito ang resulta kapag nabago ang ating isip, baka gagawa na tayo na mabuti sa harapan ni Lord. Hindi ho lahat na mabuti na ginagawa natin ay mabuti sa harapan ni Lord. Hindi ho ganun. Tandaan nyo, hindi pareho ang pattern ng Diyos at ng pattern ng sanlibutan. Hindi ho porque naging mabuti tayo sa sanlibutan ay mabuti na rin sa harapan ni Lord. Bibigyan ko kayo ng example. Pag mayroon kang kaibigan na unbeliever, tapos nagkaroon ng gathering sila, ay pastor, gusto ko maging mabuting tao sa kanila, makikiayon ako sa kanila. Yes, sa mundo, pasok ka. Mabuti yung ginawa mo, pero hindi siya mabuti sa harapan ng Panginoon. Tama? Kaya ho, ingat tayo, pwede tayo makisama. Laging sinasabi yan sa simbahan, pwede makisama, pastor, pero huwag tayo makisama. Pero ang totoo, pag nakisama ka na, doon na nagsisimula yung pakikisama. Ngayon, paano mo natin may iwasan ang pakikisama? Kung kaya natin tumanggi tayo. Tama? Kapatid, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Umayon tayo sa gusto ng Diyos. Amen. So yun po ang resulta. Makagagawa na tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos kasi alam na natin ang kanyang kalooban. Alam na natin ang kanyang kalooban kasi nabago na ang ating isipan. Okay, in conclusion, hanggat hindi nababago ang isipan ng isang Kristiyano, ano specific ko ang nilagay ko dyan, pero para sa lahat po yan. Hanggat hindi nababago ang isipan ng isang tao, okay, ano mangyayari? Una, hindi siya makakawala, makakalaya, o makakaiwas sa takbo o pamantayan ng mundong ito. Hindi tayo makakaiwas sa mga bagay na pattern ng mundong ito pag hindi ito nabago, kahit gustuhin natin. Bakit po? Hindi siya nabago. Walang na-input sa ating isip na panibagong pananaw, panibagong pag-asa. Kasi bakit po? Talabak sa isipan natin yung makalumang mga bagay. Kaya sabi dito, hanggat hindi nababago ang isip ng isang tao,
hindi siya makakaiwas sa mga gawain sa mundong ito. Pangalawa, sabi dito ho, hindi siya mababago. Yun ang sure. Pangatlo, hindi niya malalaman ang kalooban ng Diyos at ang kaduluduluhan. At dahil hindi niya mababago at malalaman ang kalooban ng Diyos, dahil dito, hindi niya kailanman mabibigyan ng lugod o kasiyahan ng Diyos na kanyang gusto mong paglingkuran. Sana ho, huwag niyo kalimutan itong tatlong bagay nito. Kaya nag-message ang pastor sa oras na ito na mabago ang ating isipan dahil ang main purpose nito para ho ma-please natin ang Diyos at mabigyan natin siya ng the best natin hong papuri. Amen po? So, ang ating application sa oras na ito, sabi dito ho, humingi tayo ng tulong sa Diyos na baguhin niya ang ating isipan sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita. Gusto mo mabago ang isipan mo, eto na yung how. Kanina yung why. So sa why, 4 ang sinagot natin. Ngayon yung how. Paano ba natin mababago yung ating isipan? Isa lang ang sagot. Mga salita ng Diyos. Okay? Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, kung kayo po ay may mga Biblia, ang nakasulat po dyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya nga nakakapagtaka ang isang Kristiyano niya, kiniklaim niya sa sarili niya na Christian siya, pero bakit ayaw magsimba? Samantalang ang pagsisimba ay pag-aaral ng salita ng Diyos at pag once na nakapakinig ka ng salita ng Diyos, ang tendency po niyan, mapuno ang isipan natin ng salita ng Diyos na magpupos sa atin ng pagbabago. Amen. Hindi nasasayang ang pagsisimba kung mayroon tayong tenga. Meron po ba tenga mga Christian dito? Lahat tayo. May tenga. Ang problema mo, hindi lahat ng mga napapakinggan natin, meron tayong tendency na gawin. Nagli-resist po tayo minsan. Okay, so yun ang unang proseso. Yung unang sagot para ho tayo ay mabago ang ating isipan sa tulong ng Diyos ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mga salita niya. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kalilitan basahin ang aklat na iyon. Dinidilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat doon sa gayon. Tingnan mo, mayroon pang blessing. Magiginhawa ka at magtatagumpay. Dalawang reason kung bakit kailangan magbasa ng salita ng Diyos para magtagumpay at sumagana ang buhay. Sila yung mga tao kung palabasan ng Biblia, sila yung mga wais. At sila yung mga hindi palaaway. Siyempre, bakit ka makikipag-away kung punong-puno ang isip mo ng salita ng Diyos? Maliban na lang kung talagang may mga time na kailangan mo magsalita laban dun sa kausap mo. Pero mga Kristiyano, hindi tayo palaaway. Pwede ka magalit pero hindi ka nagkakasala. Sa paano paraan, galit ka dun sa kasalanan. Huwag dun sa makasalanan. Okay ba yun ha? Yung makasalanan, biktima lang din yan ng kasalanan. Anong gagawin mo? Yung kasalanan yung durugin mo, yung kasalanan yung punteryahin mo, yung kasalanan yung idil mo, at utusan mo yung makasalanan na talikuran yung kasalanan. Yun ang turo. Pero yung kasalanan na ididil mo, tapos yung makasalanan ng parang gusto mong saktan, gusto mong mawasak, mali. Dahil ang makasalanan ng pinunta ni Jesus dito sa sanlibutan para patawarin, palayain, at pagtagumpayin sa kasalanan. Okay, asa na tayo? Pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos para mabago ang ating isipan. Last, pagsunod sa mga salita ng Diyos. Hindi mo pwede mo nakikinig lang. Ang pinakaduluduluhan para mabago ang ating isipan, hindi mo sa pakikinig lang. Yun ang number one, yun ang priority, yun ang primary na mangyayari sa ating bilang Kristiyano. Wala kang gagawin isang bagay na para sa Diyos kung wala kang narinig na isang bagay galing sa Diyos. Kaya number one ho, kailangan makinig. Mag-aral ng salita ng Diyos, pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos, pero ang pinakadulo, pagsunod sa mga salita at utos ng Diyos. Sabi po sa awit 119 verse 1, sana po ba yan? Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw, sapagkat salita lamang ng Diyos ang makapagbabago ng isip. Salita lamang ng Diyos ang makapagbabago ng isip. Amen o? Hindi ang pastor, hindi ang simbahan, hindi ang mga magulang natin. Unless yung pastor, yung mga magulang, yung simbahan, ang pinipreach ay salita ng Diyos. Mababago lahat tayo. Amen po ba? Mga magulang, samahan nyo ang inyong pagdidisiplina ng mga salita ng Diyos. May power yung lalabas sa bibig natin, kahit yan ay galing sa atin. Pero mas powerful yung mga salita na lalabas sa atin galing sa Biblia. Amen. Banggitin mo namin si Lord. Dahil mas makapangyarihan pa rin ang pangalan ng Diyos kaysa sa pangalan lang natin, kaysa sa authority lang na magulang. So mga salita lamang ng Diyos. Balikan natin dito para tayo matapos. Sabi dito ho,
There are no shortcuts. Gusto mo ba mabago ang isip mo? Walang shortcut. Pastor, gusto ko na agad mabago ang isip ko. Hindi yun. May proseso na mangyayari. May proseso na mangyayari. Ano yung unang proseso? Makikinig ka ng salita ng Diyos. Anong pangalawa? Makikinig ka, bubulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, hanga ako sa mga nagno-notes. Kasi, hindi tayo computer na nandun na nakaimbak lahat. Hindi po, paglabas mo mamaya, nalimutan mo na yung preaching ni Pastor. Nalimutan mo na yung preaching sa salita ng Diyos kasi hindi ka nag-note. Pakiusap, mag-note, at pag bulay-bulayan nyo yung napag-usapan nyo, narinig nyo sa araw na to, then last, susundin natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, there are no shortcuts. Wala akong ganon. There is no magical formula for renewing our minds. We must fill our minds with God's Word. So kailangan ganun na mangyari. Hindi mo ito magical formula na pag sinabi mo, gusto ko magbago, gusto ko maayos ang isip ko. Tapos, hindi mo ganun. So may proseso ang Panginoon at yung proseso ng Panginoon na yun, unti-unti natin i-absorb, isa pamuhay, kaya nga application, para isang araw makita sa buhay natin, wow, nakikinig ka ng salita ng Diyos, good yan. Kahit si Satan nakikinig. Grabe ano, yung pakikinig. Kaya lang, ang kaibahan natin kay Satan ay sumunod sa utos ng Diyos. Amen po ba? So ang puso at isip mo ay dalawang bagay na hindi nababago ng tao unless baguhin ng Diyos. At walang ibang makakapagbago sa isip at puso ng tao maliban tulungan tayo ng Panginoon. Amen po? So yan ho ang mensahe natin. Sa ganitong paraan, mababago ang ating isip at mapapanatili natin itong nakalulugod sa Diyos. Wala naman tayong ibang punteriya ho, kundi Lord, manatili kaming nakalulugod sa iyo. Di ba ho, ang mga magulang, ang mga anak na normal, walang ibang gagawin po yan, kundi mapasaya nila ang kanilang mga magulang. Mga kapatid, ganun ang i-desire natin lagi na mapasaya natin ang Diyos. Tigilan natin gawin ang mga bagay na ikalulungkot ng mukha niya. Pastor, hindi ko naman nakikita galit si Lord, hindi ko naman nakikita na si Lord ay malungkot. Discern. Hindi mo kailangan makita, kailangan mong maunawaan. Ang isang bagay na huwag, ay huwag mo nang gawin. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Yan po ang mensahe ng Panginoon, the importance of renewing of our mind.